Medyo, ang kamangmangan po ay kasalanan. Mamaya lilinawin natin po yung kamangmangan na yan. Tingnan niyo po ang... I'm sorry. Ngayon niyo po ang Proverbs 24 verse 9. Tingnan natin. Proverbs 24 verse 9. Ang pag-iisip ng kamangmangan ay kasalanan. Ang pag-iisip ng kamangmangan ay kasalanan. So, isa ho sa lulan ng puso, laman, nakaloob, nakalugar, taglay ng puso ay kamangmangan. Naho? Kamangmangan. Ano ba ibig sabihin ng kamangmangan? Pag tinignan po natin yan sa Grego, ang ibig sabihin po diyan ay senselessness. Ibig sabihin ay, yung walang pagkaintindi. Kawalan ng pagkaintindi. Ano ho? O yung tinatawag na kawalang kamalayan. Kawalang karunungan. Yan po ang kamangmangan. Talagang nasa kalagayang walang karunungan. At lilinawan natin po yan. Ano ho? Dinidin lang po natin, isa sa laman ng puso natin ay mangmang. Ang tao ho pala'y mangmang. Ang tao pala'y walang naiintindihang totoo. Ano ho? Ay, pastor, abogado ako, mangmang ako. Mamaya malilinawan natin kung ano yon. Ano ho? At ako'y iniwalang totoo ang salita ng Diyos. Sinabi niya, sa puso nang gagaling ang kamangmangan. Kaya pala may mga taong aata-ata, mamalag-malag, ay dahil yun ang kalagayan ng puso. At una nating tingnan kung anong kamangmangan yan. Ito po ay full spiritually. Full spiritually. Ang tao po ay spiritually aata-ata. Mamalag-malag. Aapo-apuhap. Nganga. Walang totoong naiintindihan sa kanyang buhay pagdating sa spiritual na bagay. Naiintindihan niyo ba yan? Yes, ang tao ay may ginagawa pang spiritual, pang relihiyon, pero hindi naman yan naiintindihan. Sa totoo na ang daming relihiyon, hindi naman nila naiintindihan ng kanilang ginagawa. Naiintindihan niyo ba yan? Nakikisign of the cross, di naman naiintindihan. Nakikibinyag, hindi naman naiintindihan. Nakikisimba din naman, hindi din naman naiintindihan. Alam niyo ba, ang tao po, pagdating sa lulan, laman, kalikasan ng kanyang puso, ang sabi ng Bible ay kamangmangan. Hanggat ang tao hindi naliligtas, mangmang. Hindi sa secular. Maraming taong marunong magsulat, marunong magbasa, marunong sa math, marunong sa English, marunong sa Tagalog, marunong sa history, marunong sa civica. Maraming alam. Pero pagdating spiritual. Are you with me? Tingnan po natin ang Psalms 14 verses 1 hanggang 3. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Tinan niyo ha, nagkikamangmang. Ang mangmang wala daw Diyos. Kaya mga ateista, mangmang yan. Ikaw kayo mabubuhay kung walang bumuhay. Tama? Ikaw ka na may gagalaw kung walang nagpapagalaw. So ano ang kamangmangan? Mangmang pagdating sa spiritual, akala mo walang Diyos.
Imposibleng walang Diyos. Meron namang naniniwalang may Diyos, pero kung mamuhay, parang walang Diyos. Bakit niyo ako tinatawag Panginoon, Panginoon? At di naman ninyo ginagawa ang aking sinasabi. So, ibig sabihin, walang katuturan na sabihin mong ikinaniniwalang may Diyos, pero hindi mo naman sinusunod. Tama. Kamangmangan yun. Ang mangmang ay nagsabi, ano ating pinag-usapan? Kamangmangan. Ito na po, ang mangmang. Ito pala spiritual na kamangmangan nga. At alam niyo mga kapatid, tumalino ka ng sekular, pero mangmang kang spiritual, nothing. Lahat ng katalinuhan mo lupa lang yan. Hindi mo yan madadala sa langit. Lalo nga't kung hindi ka papalangit. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso. O, tamo, nasaan ang kamangmangan? Nasa kanyang puso. Ayan, walang Diyos. Walang Diyos. Kaya ang hirap hilahin talaga ng tao sumimba. Ay sa kanila yung pagkakasaya lang ng oras yan. Sa kanila, ang Diyos ay kamangmangan kasi yun nga eh. Kaya kung ikaw na may ligtas na, hindi mo nakatwiran yun. Amen? Hindi mo na palatuntunan yun. Sila'y nangapahamak. Sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Verse 2. Tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit. Walang segundo na ang Diyos ay tumigil na hindi nakatungo. Inoobserbahan niya ang tao. Kaya ang Diyos hindi nagbibintang, alam talaga niya ang puso ng tao. Isa sa kasalanang taglay ng puso ng tao ay mangmang pagdating sa Diyos. Oo, ang tao talino sa sugal. Ang talinong tawag dito, yung huminuso. Itong manok na rin magandang sasabungin. Kita sa tayo ng ng pityo. Tapos mataalaw kung tumalok. Ito yun, ang daming alam sa sugal, pero pag sa Diyos, maas. At yan po ang tao. Tama ba? Kung saan pa nasamba, minsan sa buaya, sa agila, sa ribulto. Ang inuuduloy tao, hindi si Kristo. Ang tao talaga, pagdating espiritual, mangmang. Tumalino ka na sa mundo, pero kung mangmang ka kay Kristo, wala kang kwentang tao. Dahil kung dapat mulaga ka at nagmamalay sa Diyos na lumikha sa iyo. Amen? Kaya tinan niyo ang tao, ayaw sumamba sa Diyos. Mangmang nga. Tama. Tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na humahanap ng Diyos. Tinan niyo ha, ibig sabihin ng mangmang, hindi talaga nakakaunawa at hindi interesado sa Diyos. Magaling pa yung pera, laging hinahanap. Magaling pa yung pagkain, laging hinahanap. Pero ang Diyos hindi ganun ka-interesado ang tao. At kung may Kristiyano nagsasabit, ganyan ka rin, isa ka pa rin mangmang. Amen. Tama ba? Verse 3, ano sabi dyan? Silang lahat ay nagsihiwalay. Sila'y magkakasama, naging kahalay-halay. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Patunayan pa natin sa Roma chapter 1, verse 22 hanggang 28. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Bakit? Kanya, maraming tao nagmamarunong. Ang galing sa kumalikot ng cellphone. Ang galing kumulikot ng desktop. Ang daming alam pagbagay ng mundo para nagmamarunong. Hindi na niya kailangan ng Diyos. Hindi na kailangan ng sumimba. Hindi na kailangan ng magbasa ng Bible. At kahit hindi ka man umimik ng ganon, halata naman yun sa estilo ng buhay. Verse 23. Ito ha, yung mga nagmamarunong ay naging mangmang. Bakit?
pinalitan nila ang kalwalhatian ng Diyos na hindi nasisira. Anong ipinalit ng mga mangmang? Ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. At ng mga ibon, at ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang. Alam niyo ba ang tunay na Diyos hindi nasisira? Pero ang ipinalit ng tao, yung nababasag, yung nabibingot ang ilong, yung naglalapusak ang pintura, nalalapusak ang pintura sa bibig at sa mata. Mangmang ho yun. Kaya ang kinamulatan natin, pag hindi ka umalis dyan, mananatili kang maas. Amen? Tama ho ba? Akala nila, runong na runong, pero sabi ng Bible, mangmang. Bakit? Ay ipinalitan mo ang Diyos eh. May katwiran pa silang hindi naman ika namin sinasambayan. Abi mo nilalagyan ng bulaklak. Saka niluluhuran, pinagpuprosesyon. Dinadasalan. Pinaghahandaan pa nga pag Mayo. Pinagpipistahan pa nga. Paano sasabihin hindi mo sinasambayan? Puro kakatwiran. Igay nga ang mangmang eh. Tama. Ito lang natin, verse 24. Dahil dito'y sa karamihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan. Tanin nyo ha? Dahil ang tao'y matigas sa mali, pinabayaan na ng Diyos upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang mga sarili. Tingnan nyo, ano nangyari? Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, ibig sabihin yung mga rebultong yan, kasinungalingan. Hindi yan totoo. Tama. At sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Kalain mo nga naman, di ka mangmang. Yung ginawa, pinaglilingkuran, pero yung gumawa, hindi naiintindihan. Nasaan pinupuri magpakailanman siya nawa? Then verse 26. Dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita. Sapagkat pinalitan ng kanilang mga mabayang katutubong kagamitan niyong nalalaban sa katutubo. Kung yung babasahin patuloy-tuloy, lumabas na ang katumbuyan at kabaklaan. Ano ba yung mga bakla? Ay, kung kayo naan dito, sorry. Pero mahal namin kayo. Gusto namin kayo magsisi. At kung kayo tomboy, magsisi ka. Dahil yan ay kamangmangan. Amen. Nagkakababae ka, magpapakalalaki ka. Lalaki ang iyong build up, di ka magpapakababae. Di mangmang. Kamangmangan yun. Kaya manood kayo ng manood ni, yung sa TV. Bigay kay Baptist, nanonood lagi sa bakla. Huwag kayo manood niyan. Nag-i-endorse ka rin yan. Hahangaan mo yung bading. Kamangmangan nga yan. Tama ba? Opo. Sa akin, witnessan ko yan. Di ko yan nahahangaan. Alam mo, kung di ka magsisisi, patay ka sa Diyos. Amen? Yung nagawa ng mali, akala'y tama dahil walang nasaway. Tingnan pa natin. 1 Corinthians 1:18. Tingnan niyo po ang tao. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Foolishness. Anong foolishness? Spiritual foolishness. Full spiritually. Kalain mo, hayag na mayroong Diyos na nagkatawang tao, pinanganak sa sabsaban, nabuhay ng halos 33 years old sa lupa. Nung siya pumatak ng 30, doon siya nagsimulang mangaral at pinatay siya ng 33 years old. Wala siyang ginawa. Siya'y pinarusahan, niluran, lahat na ng kawalang yan ginawa kay Kristo. Siya'y namatay, inilibing, tatlong araw nagbango maguli. So, ito yung paraan ng Diyos para tayo iligtas. Kaya nyo ang tao kamangmang, kung hindi ka mabibinyagan, hindi ka ligtas, di ka mangmang. Ano sabi? Sapagkat ang salita ng krus, ibig sabihin, yung mensaheng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na dito ka lang mapapatawad
na dito ka lang maliligtas, na dito ka lang makakalaya sa kapangyarihan ng Satanas at ng kasalanan at ng kamatayan. Pero alam mo kanilang mensahe, kung hindi ka binyagan, hindi ka mapapatawad. Kung hindi ka susunod 10 utos, hindi ka maliligtas. Kung hindi ka sasapi sa aming relihiyon, hindi ka maliligtas. Talaga ang mensahe ng cross ay kamangmangan. Kaya mapalad kayo kung naintindihan ninyo na wala tayong pag-asa kundi si Jesus. Amen o ba? Baka naman hanggang ngayon ay si Jesus lang at saka. Pag sinabing lang, di walang saka. Amen? Amen o ba? Kapag may idinagdag ka pa sa ginawa ni Kristo, mangmang, si Jesus ay sapat. Kaya ba'y masaya dun? Pinapangaral nyo ba yon? Ipinaiintindi nyo rin ba ito sa inyong mga nakakasalamuha? Sabi na Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay, walang pupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus lang. Pero nasabi, sapagkat ang salita ng cross, ibig sabihin, yung pangangaral tungkol sa ginawa ng Diyos na nagkatawang tao, na siyang tanging paraan para maligtas, ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Hanggat hindi ka paligtas, hindi mo alam ang tamang paraan para maligtas. Maliwanag ko ba? Saan ang tawag doon? Full spiritually. At yan po ang tao, mga kapatid. Kaya ba'y naintindihan ninyo yan? Kaya ba'y hindi namangmang? Hanggat ang tao hindi ligtas, magpakabait ka lang, siguro, pupunta ka naman ng langit. Siguro. Hindi nga tiyak. Pero kapag si Jesus ang iyong sinampalatayanan, hindi siguro. Sigurado. Amen. Maliwanag ko ba? 3 verse 19. Tingnan po natin ang 3 verse 19. Sapagkat ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Diyos. Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. Ay mga kapatid, gumaling ka na, tumalino ka na sa mundo, ngunit mangmang ka kay Kristo, wala yan. Naintindihan ba natin? Foolishness. Ang kamangmangan ay nakalugar sa puso. Anong kamangmangan tinutukoy doon? Full spiritually. Mangmang sa spiritual. Ang galing sa math. Pero pagdating sa Bible, ano yan? Ang galing sa mga bagay ng mundo, pero hindi tiyak kung palangit ang tungo pag namatay. Kaya ba tiyak na ninyong palangit pag kayo namatay? Sino ang paraan? Ano ang paraan ng Diyos para kayo maligtas? Si Jesus lang. Ano ang ginawa ng tao para maligtas? Wala. Kahit ang pagsisisit pananampalataya ay bigay din lang ng Diyos. Yes, humanly speaking, kaya ako'y naligtas. Ako'y nagtiwala kay Jesus. Siya lang ang aking tagapagligtas. Yes, and my human part, human side, ako yung nagsisi ng aking mga kasalanan. Humingi ako ng tawad. So, hindi ka maliligtas kung hindi ka nagsisisi. Hindi ka maliligtas kung hindi ka mananampalataya kay Jesus. Pero pag nilaliman mong aral, ang intindi, kapag kinagmamalay na hindi ka namangmang spiritual, masusunsun mo, ultimo pa lang iking makapagsisit mananampalataya, ay bigay din lang ng Diyos. Pero hanggat ang tao ay bulag, hanggat ang tao ay hindi paligtas, kamangmangan ang mensahe ng cross. Amen? Okay, pandalwa. Foolishness is not just full spiritually, but also full state of the heart. Ano ba ang kamangmangan yan ay kalagayan ng puso? Kaya pala ang tao hindi makaintindi sa Diyos. Kasi yun ang disposition ng kanyang puso. Pagdating sa puso, ang kanyang puso ay mamalag-malag, aata-ata. Walang totoo at lasap na pagkaintindi sa Diyos. Sa ginawa ni Kristo para tayo maligtas. Basahin uli natin ang Mark 7:22.
Ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, tinin nyo ha, ang laman ng puso ng tao. Bakit ang tao ay makasarili? Bakit ang tao ay masama? Bakit ang tao ay madaya? Bakit ang tao ay malibog? Bakit ang tao ay masama? Bakit ang tao ay busong? Bakit ang tao ay mayabang? Bakit ang tao ay mangmang? Kasi yan ang state of the heart. Yan ang condition ng puso ng tao. Naintindihan nyo ba yan? Ang ibon kaya lumilipad kasi sadyang binigyan ng pakpak para lumipad. Ang isda bakit lumalangoy? Kasi yun ang disenyo sa kanya para lumangoy. Wala ka nakikitang ang taas lumipad ng isda sa ipapawid at pagiwang-giwang na ganyan. Bakit? Ang isda ay pang tubig. Wala ka namang nakitang agila na ang galing sumisid, umaabot hanggang sa karurukan ng dagat. Bakit? Ang agila, pag may pakpak, ang disenyo ay lumipad. Bakit ang tao nagkakasala? Kasi likas ka ng makasalanan. Saan nakatira? Nasa puso. Alam mo, hanggat ang tao ay hindi nakakapakinig lagi ng salita ng Diyos at nahihimasmasan ng Holy Spirit, mananatili kang pagdating sa Diyos ay mangmang. Tama? Halataan mo naman ang mangmang. Ito nyo ha. Sino dito magaling sa English? Pag hindi ka mahilig sa English, hindi ka magaling sa English, yan ang subject na ayaw mo. Pag hindi ka magaling sa math, yan ang subject na ayaw mo. Bakit? Hindi ka magaling yan. Hindi ka masyado maalam dyan. Kaya maraming tao walang hilig sa Diyos, mangmangay. Maliwanag ba yun? Amen. Maliwanag ba? Tingnan pa natin, Proverbs 28:26. Siyang tumitiwala sa kanyang sariling puso. Oy, wag mo yung sabi ng payo, basta makinig ka lang sa dikta ng puso mo. Baligtad ang Bible. Huwag kang manalig sa puso mo. Bakit? Mangmang nga yan. Mangmang. Kaya ba nakapasok na sa mental? Ano kahit umarkila ka ng isa doon? Gagawin mong driver. Ikaw ba'y pupunta ng ospital para sumita ng isang driver? Maging driver mo? Hindi mo pwedeng pagtiwalaan ang isang galing sa mental na ipagdadrive ka. Mind you, ang puso mo'y mangmang. Bet mo pagtitiwalaan yan. Ito ang iyong pagtiwalaan. Ito'y salita ng Diyos. Payo pa naman sa mga kabataan kung ano ang tibok ng puso mo, ayunan mo. Lalo pagka-crush-crush. Alam mo, pagka ganyan, nadami lang ang nakalat na uhugin ng mga bata. Alam mo kung bakit maraming kawawang bata? Ay kasi naniwala sa tibok ng puso. Hindi pambaon ngayon, wala pa. Hindi pambili ng kanyang brief, hindi pa makabili. Tapos maniniwala ka sa tibok ng puso mo. Dadami ang kalat na uhugin. Naintindihan nyo ba yan? Kaya kayo mga kabataan, huwag kang namumuso ang mata pag nakakita ng pogi. Kamangmangan. Hindi ka pa nga mautusan sa inyong bahay ng ayos. Hindi ka pa mapakinabangan ng inyong mga magulang. Dadala ka pa ng kargahan sa buhay. Tama ba? Siyang tumitiwala sa kanyang sariling puso ay mangmang. So, ibig sabihin, ang mangmang ay disposition talaga ng puso. Yun ang dumidikta, yun ang namumunyagi, yun ang kumukontrol. Bakit? Yan kasi ang disposition. Naintindihan niyo ko yan? Siyang tumitiwala sa kanyang sariling puso ay mangmang. Ngunit ang lumalakad na may kapantasan ay maliligtas. Okay, tingnan pa natin. Ano pa nakalagay dyan? May napadagdag ako din baka wala dyan. Yun na lang, yan. Luke 11 verse 39 and 40. At sinabi sa kanya ng Panginoon, gaya nga kayong mga Fariseyo. Sino ba ang Fariseyo, mga kapatid? Ang Fariseyo, yan po ay leader of the Jews. Isa dyan sa Nicodemus. At ang mga yan po ay doctor of the law.
sa ulo, bago ka maging doctor of the law, dapat kaya mong i-recite. Dapat sa ulo mo ang Genesis hanggang Deuteronomy. Nako, malabo tayo maging doktor. Pasyente tayo pwede. Pero maging doktor ng banal na kasulatan, malabo. Sa madaling sabi, humanly speaking, mapapagkamalan mo ng hindi mangmang. Bakit? Aba, ay alam ang Genesis hanggang Apocalypse, memorize. Pero hindi pala ibig sabihin na ikaw ay may lulan, may hawak ng Bible, sa ulo pa yan. Tingnan niyo po. Sinabi sa kanya ng Panginoon, gayon nga kayo mga Pariseo, na nililinis ninyo ang dakong labas ng saro at ng pinggan. Datapat ang loob ninyo'y puno ng panglulupig at kasamaan. Verse 40, kayong mga haling. Di baga ang gumagawa ng dakong labas ay siya ring gumagawa ng dakong loob. Yung salitang haling dyan sa English, ye fools. Alam po, yung mangmang spiritually, panglabas lang ang pagiging makadiyos. Napakaraming relihiyon. Kala may makadiyos, panglabas. Abay, nagpapapako din sa krus. Nagbabasa pa nga ng pasyon, magdamagan, dahil ang baptist. Tagal ang baptist, di pa nakapagbasa ng Bible. Tama ba? Active sila, mga kapatid ako. Tingnan mo ito, ang mga iglesia ni Cristo, bago tayo dumating natin simbahan, nakasimba na sila. Opo. Tingnan niyo po ang lahat ng activities meron ng religion, mapapagkamalan mong talagang makadiyos. Pero maraming makadiyos na panglabas. Suportahan ko natin ng konti. 2 Timothy chapter 3. Diyan pa ba kayo? 2 Timothy chapter 3 verse, ano po ang sabi diyan? Baba mo. Itaas mo. Chapter 3 verse 5. Na may anyo ng kabanalan. Anyo. Datapwat tinanggihan ang kapangyarihan ito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Anyo lang. Pero yung totoo, hindi. Yung magpakatotoo, hindi. So, why? Kasi hindi naman talaga kaya maging totoo kapag yun ang laman ng puso. Kaya nga ang ginagawa sa isang naliligtas, binibigyan ng bagong puso. Kasi wala nang aasahan ang Diyos sa dating puso. Naintindihan niyo ba yan? Yan ay ruined, depraved. Yan po ay talagang masama sa harapan ng Diyos. Diyan nakalulan ang pagpatay, kasakiman, pag-iimbot, ano pa yan? Kalibugan, pagsisinungaling. Lahat ng uri na hayagang nakikita mong kasalanang ginagawa ng tao, yan ay nag-uugat dahil yun nga ang puso ng tao. Kaya, yung kamangmangan, katulad ng akala may makadiyos, pero hindi naman. Bakit? Talaga hanggang labas lang ang kaya ng tao. Dahil hindi niya kayang baguhin ang puso ng tao. Nang ninuman, hindi natin kaya. Diyos lang ang nagbabago niyan. Tama? At salamat kung kayo'y nabago na. Pastor, paano kung malalaman na ako'y bago na? Ito ha, merong isang negra, anak ng negra. Nang makapakinig ng isang missionary na pastor na Amerikano, naligtas, yung anak na negra, ano, ay siya'y nagtanong sa kanyang ina. Sabi, ewan ko, siguro sa Tagalog yung inang. Bakit po parang mayroong nagkakarulkulan sa aking puso? Sabi, bakit po parang may nag-aaway sa aking puso? Alam mo, ang ebidensya na ikaw ay may bagong puso na galing sa Diyos, dapat nararanasan mo, bakit may nagkakarulkulan sa aking puso? Bakit parang may nag-aaway na aso't pusa sa aking puso? Bakit? Nadatngan ka ng bago.
Naintindihan niyo ba yan? Yung bago mong puso, ayaw na yan sa kasalanan. Yan ang luma mong pagkatao, yan ang gustong-gusto. Kaya sabi ng batang negra, ano yun? Bakit may nagkakaripok sa aking puso? Pero kapag wala ka nararamdaman niyan, tangay-tangay ka pa rin ng kasalanan, walang kagilty-gilty. Iisa pang puso ang nasa iyo, yung masama. Tayo pag nagpangita ang tandang, laging gusto agad ay magsabong. Kapwa tandang, alam mo, kapag ikaw ay ligtas, may nagsasabong sa iyong puso. Amen. Makikinig ba ako o tutulog? Makikinig ba ako o tutulog? Makikinig ba ako o tutulog? Tama. May labanan yan. Makinig kayo nang kayo may ma-share sa iba. Kung ligtas ka na, hindi mo pa alam ang marami. Amen. Na may anyo. Sana ang ating pagiging Kristiyano hindi anyo. Kasi meron na tayong pinaghuhugutan yung bagong puso, yung bagong kapanganakan. Kaya kung sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Kapag ikaw ay nakay Kristo, may bagong isip, may bagong gawa, may bagong buhay. Yun ang pinaghuhugutan natin. Kaya tayo ay totoo na. Pero may hugot pa rin yung lumang pagkatao. Kaya nga may sabong. Kaya ba nagsasabong na? Oh. Kita ko nga, parang ay babagong napasabong. Ano? Maliwanag ko ba? So, not only full spiritually, but full state of the heart. The number 3, ang foolishness. Yan po ay full stand of belief. Alam niyo mo, maraming, pag sinabing full, mali yung iyong tinatayo ang paniniwala. Pag sinabing mangmang, spiritual yan, ikaw ay nakatayo doon sa mali. Hanggat hindi ka ligtas, hindi mo naiintindihan yung kung ano yung mali. Tama? Ayos ba ang inyong mata? Ngayon, kung ayos ang inyong mata, ilan ang kulay? Iisa ba ang kulay? Pag tumingin kayo sa unahan, iisa ba ang kulay? Dadalwa lang ang kulay sa unahan? Ay, may problema din nina nga inyong mata. Ito sa kabuuan ng nasa unahan. Pag matino ang iyong mata, hindi isang kulay ang makikita nyo. Yung kabuuan. Tumingin nga kayo, iisa bang kulay ang kabuuan? Di bismin tama ang inyong mata. Kaya magsasabi, lahat na may sa Diyos, bulag ka. Amen? Tanyo ang bulag, iisa ayon, itim, puro itim. Lahat pagkadais Eric, puro itim. Kapag ikaw ay bulag, akala mo lahat sa Diyos. Hindi. Kung maayos ang mata mo, hindi mo sasabihin iisa ang kulay. Kung maayos ang tainga mo, pag tumugtog ang piano, hindi puro do yan. Hindi puro do. Kung maganda ang pandinig ng mata mo, hindi ka magkukonclude, ay, iisa ang nota. No. Pag ayos ang pandinig mo, pag tumugtog ng piano, lahat ng notes nagana. Pero pag ikaw ay bingi, baka nga wala napapainggan bingi nga eh. Okay, mahina ulinig. Naintindihan niyo ba yan? Alam mo ang ibig sabihin ng mangmang? Akala'y lahat sa Diyos. Napaka-obvious. Kaya pag naman si Kristo magkatawang tao, kung lahat naman ay sa Diyos na. Di ka? Kung lahat ay sa Diyos, tayo ang mga mangmanganaan dito. Yung pala naman yung hindi nasimba ng linggoy sa Diyos din, bigla sisimba pa. Tama ba? Yung pala naman hindi nasambay sa Diyos din, ba't ba tayo simambay? Pare-pareho din naman pala sa Diyos. Yung nagbabasa ng Biblia at hindi pareho din lang pala sa Diyos, ba't nagbabasa ka pa? Anong kalamangan mo? Na kayo nagbabasa ng Biblia, ang iba hindi, pare-pareho din lang naman palang sa Diyos. Bakit pa tayo naiwas sa barek? Ba't pa tayo naiwas sa sugalan? At anumang uri ng kasalanan? Yun naman pare-pareho din lang sa Diyos. Hindi lahat sa Diyos. Bulag lang ang nagsasabi ng ganon. Mangmang lang ang nagsasabi ng ganon. Bakit pa natin winawarningan ang tao magsisi? Bakit? Kapag ang tayo hindi nagsisi ng palataya kay Jesus, papunta ng impyerno.
Ba't pa tayo nagbibigay ng mensahe magsisi kayo at manampalataya kayo kay Kristo? Eh kung lahat naman pala'y pa sa Diyos, ba't mo pabibigyan ng babala? Maliwanag ho baga? Kaya nga tayo nangangaral ng salita ng Diyos at binimensahe natin na liban na lang kayo magsisi ng inyong mga kasalanan at manampalataya kay Jesus, hindi kayo maliligtas. Ngayon, ligtas na pa palang lahat. Ba't ka pa mangangaral? Bulag lang. Mangmang lang ang may tayo ng maling paniniwala. Okay, nabasa natin yung iba dyan. Tingnan natin ang Proverbs 26:11. Ano sabi ng 26:11? Kung paano ang aso na bumabalik sa kanyang suka, gayon ang mangmang na umuulit sa kanyang kamangmangan. Ang tao, pag nakakita ng suka, ano nangyayari? Napapasok ka din. Diga? Mas kitang-kita mo yung mga tinik ng isda. Tapos yung mga damo-damo, hindi natunaw. Pag kinakakita ng suka ng aso, mapapasok ka. Pero kung aso ka, kakainin mo yung suka. Kaya hindi lahat po ng tao ay sa Diyos. Bakit? Maraming taong kinakain yung suka. Kung alin yung karimari-marim sa Diyos, yun ang kanyang kinahihiligan. Amen. Aha, naku naman. Huwag mo sabihin sa akin, sa Diyos na lahat yung pagka madaling araw hanggang alauna hanggang alas 3 andun sa club. Nagsasayaw ng mga walang damit. Ano yun, sa Diyos din? Yung iba kayo walang hindi naman makaantay ng club, sa Facebook, nagbubuyang-yang na. Oh, hindi na makaantay ng ng club, hindi makantay ng gabi. Sa Facebook pa lang nagbubuyang-yang na. Amen. No naman. Kaya mga kapatid, ang pag sinabing mangmang is not only full spiritually, full state of the heart, but full stand of belief. Kung saan nakatayo, doon sa mali. Tanyo ha mga kapatid hindi ka maliligtas ng iyong pagiging mabuting tao. Dahil yung pinakamabait na dito, may kasalanan. Hindi ka maililigtas ng relihiyon mo. Bakit? Sabi ng John 3:16, sapagkat gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay wag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano? Para wag ka mapahamak, ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Pero tatandaan nyo, bago ibigay si Kristo, may existing ng mga relihiyon. Andiyan na ang Judaism, Taoism, Zoroastrianism. Maraming klaseng relihiyon ngayon. Kung relihiyon na magliligtas, bakit si Kristo namatay pa? Ay pala'y relihiyon pala ang makapagliligtas. The fact na ibinigay si Jesus ng Ama para tayo maligtas, hindi relihiyon ang tagapagligtas. Hindi rin binyag ang nag-aalis ng kasalanan. Ang sabi ng Hebreo 9:22, liban na lang sa pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran. Pag sinabing mangmang, ikaw ay nakatayo sa maling paniniwala. Napakalinaw na nasabi ni Jesus, ako ang daan. O pag sinabing ako, ay di siya. Hindi ikaw. Hindi ang Pope. Hindi ang pastor, hindi ministro, hindi relihiyon. Kasi sabi ni Jesus, ako. Dahil kung hindi siya, sasabihin niya, siya ang daan. Ito ang daan. Ba sinabi ni Jesus, ako, di siya. Ano ang iba? Sabi ni Jesus, ako ba't banyag? Ba't bautismo? Bakit tetusan? Ba't relihiyon? Ba't pagpapakabait? Hindi mo ka naintindihan sinabi ni Jesus, ako. Ay, mangmang Mangmang. Ayun, sing. Kayo ba? Natututo na. O, mangmang pa rin. Abay, dapat masaya kayo. Parang mukhang mangmang kayo, Amen. Noong kayo nag-aaral sa Bible School, bawat tuklas ko ng katotohanan na kayo masaya. Ngayon, talaga naintindihan mo. Ikaw ay palangit pag namatay at naintindihan mo. Pinaintindi ng Holy Spirit na si Jesus lang ang pag-asa. Praise the Lord. Napakagaling mo. Napakapalad mo. Amen. Matthew 7:21 hanggang 23.
Tingnan po natin, compare lang yan. Sana matapos ko. Sapagat, ano ba yan? Matthew 7:21. Sige po, mauubusan ako ng oras. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit. Kaya mayroon tinatawag na full stand of belief. Kasi akala nila, pag tumawag sa Panginoon, palangit na agad. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na sa langit, verse 22. Ano sabi dyan? Marami magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo yung nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo yung nagsagawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? So, akala nila ang Diyos masusuhulan, mai-impress. Aba, Panginoon, ako'y nanguhula, ako'y nangangaral din, ako'y nagpalayas din ng demonyo. Panginoon, ako'y gumawa din ng mga dakilang gawa. Akala ang Diyos na napapagpasikatan. Pagdating ng verse 23, ano sabi? At kung pahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala, magsilayo kayo sa akin. Kayo manggagawa ng katampalasanan. Kailan mo nangaral din? Nagpalayas ng demonyo? Gumawa ang dakilang gawa, pero katampalasanan. Bakit? Kasi nga mayroon tinatawag na full stand of belief. Akala kasi mapapagpasikatan ng Diyos, si Jesus lang ang pag-asa mo at pag-asa ko. Tama? Naintindihan niyo ba yan? Then number 4. Alam mo ba ang foolishness? Pag sabing kamangmangan, yan po ay full spiritually, full state of the heart, full stand of belief, then full sin is mark. Ano ba, pag sinabing mangmang, ang kasalanan, nililibak. Minamaga ang bagay. Tingnan niyo po ang talata. Maintindihan natin. Ang mangmang ay tumutuya sa sala. Ngunit ang matuwid ay may mabuting kalooban. Para maintindihan po natin tumutuya sa sala, tuloy po natin talata. 122. Hanggang kailan kayong mga musmos magsisiibig sa inyong kamusmusan, at ang mga manunuya ay maliligaya sa panunuya, at ang mangmang ay nagtatanim sa kanyang, ano yun? Kaalaman. Alam niyo ba yung pag sinabing mangmang ay minamak lang ang kasalanan? Akala ang kasalanan ginagaway magaang bagay. Amen? Isa pa, tingnan po natin. 10:23. Pinag-pray niyo ba ang pastor? Alam niyo, yung nabe-bless sa preaching, yung nagpray sa pastor. Isang paglilibang sa mangmang ang paggawa ng kasamaan. At gayon ang karunungan sa taong nag-uunawa. Ayan. Pag sinabing tumutuya sa kasalanan, hinahamak. Bakit? Sa kanya, ang kasalanan ay libangan. Amen? Sa totoo na kapag ikay matalino, hindi kailanman nakakapagpahinga, nagbibigay ng kapayapaan ang kasalanan. Kailanman ang kasalanan ay hindi nagpapasaya ng totoo. Kailanman ang kasalanan ay hindi nagbibigay ng ginhawa at kagaanan sa puso ng totoong nakakakilala sa Diyos. Ngayon, yung makasalanang wala sa Diyos, nalilibang. Kaya tinutuya, para kasalanan. Para yan. Nakapangkahasalaan ng dalawa eh. Para yun. Akalain mo yan? Nakapanood lang ng pornography. Para yun. Napaka-killjoy mo naman. Nakapag-chismis lang ang naman ako eh. Alam mo sa iyo, okay lang yun, magaan lang yun. Kasi yun ang mangmang. Amen? Hindi lang naman ako nakapagsimba ng 10 taon. Kalain mo yun? Nilalaang-laang mo yun. Bakit? Bakit? Mangmang nga. Ayun, sineng. Pero ang matuwid, kahit yung pinakamaliit na kasalanan, nagpapaiyak ng kanyang puso. Naintindihan niyo ba yan?
Ang kasalanan hindi libangan yan. Mabigat yan. Kasi pwede hindi tayo kita ng kasamahan, pero may Diyos na nakatingin araw-araw sa pribado ng ating buhay. Ang kasalanan ay libangan lamang sa mga mangmang. Kaya para isang stick na sigarilyo, para isang sigarilyo. Huwag mo lalang-langin yan. Saka matlupit pa na yan, kayabang-yabang ka na tao, todo bisyo, pag nagkasakit naman, wala din naman natulong. Ibinigay mo lang sa pamilya mo, ibinaon mo, ibinili mo ng pang-tinula, kasama pa ang pastor, di kayo kaganda. Alam mo, kayo mga magbabarik, kala mo kaibigan mo yung inyong kabarikan. Pag nagkasakit ka, hindi man lang dadalaw yan sa iyo. Malupit pa na yan, kaya ka nagkasakit, kita ko ang magbabarik, isang baso ang gamit. Tumbihin ang lahat ng nguso, doon dumaan. Paano kung may hepay ang kabarikan mo? May sakit pala sa bagay ang kabarikan mo. Mangmang. Wala rin delikadesa, kalimitan sa mga taong mangmang. Walang ethics. Puro manok. Walang ethic. Maliwanag mo ba? Amen. Alam mo, ang kasalanan, ikinahihiya, hindi pinagbubulgaran. Maliwanag mo ba? Tama ba ang Bible? Tama yan! Isang paglilibang sa mangmang ang paggawa ng kasamaan. Kung mamaril ng kapwa-tao, kung magpapatay ng tao, parang normal lang. Huwag lang matalo at maalis sa posisyon. Kung magpatumba ng tao, alam niyo ba, may nagkwento sa akin, sa Batangas City, isang Marlboro na lang ang buhay. May gusto ka ba itumba, bigyan mo isa stick. Ganyan ang buhay. Ngayon, pasintabi ha, napakababaw na ng moral ngayon. Tingnan yung mga sinaunang babaeng Pilipina. Kumpara ngayon. Tama ba? Babaw na. Pati ng delikadesa, bakit? Mangmang. Mangmang. Amen? Noon nga kami, pag napabarkada takot na takot na. Bakit? Bili ng tatay, huwag kang sasama kung kani-kanino. Ngayon, kung umuwi ang mga kabataan, lingguhan. Saka uuwi dahil tubal na ang damit. Wala ng pera. Muruso. Wala ng galang. Mangmang. Ang daming mukha ng kamangmangan. Are you with me? Maliwanag mo ba? Then last. Foolishness. Pwedeng foolishness o fool. Surely will be punished. Balik tayo sa Psalms 14 verses 1 hanggang 3. Hindi libre ang kamangmangan. May parusa yan. Mga kapatid. Kaya, kung hindi ka magsisisi, hindi ka kahabagan ng Panginoon, ay may pupuntahan. Kanya, ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y, di hindi libre. Mapapahamak. Nangapapahamak. Literally speaking, hindi ka marunong magbasa ng mga signs, warning signs. Man at work, di ka nakakaintindi, di takbo ka lang na takbo. Hindi ka nakakaintindi ng may curve, front sa accident, takbo ka lang na takbo, di kayo ma-aksidente. Hindi ka nakakaintindi ng warning, may bangin, takbo ka lang na takbo, di kayo bangin. Ganyan ang mga tao hindi nakakaintindi, hindi alam yung warning. Ganyan din mga kapatid, pag mangmang ka sa Diyos, impyerno talaga pupunta mo. Bakit? Ay hada ka ng hada Ay sabi ng Diyos, magsisi. At manampalataya, hindi uubra ang kamangmangan ng tao sa Diyos. Sabi, sila'y nangapapahamak. Dahil ang mangmang, nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. Okay, maliwanag ba?
Bakit? Ang sabi po ng Galatia, chapter 6, verse 7, kaya sabi nga, full, yung number po natin, full sin is smack. Medyo, kung ano man ang itinanim ng tao, hinamak mo ang kasalanan, libang lang sa iyo ang kasalanan, libangan. Tingnan niyo sabi ng Bible, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro. Ano yon? Anong ibig sabihin nandoon? Sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Nagtanim ka ng kamatis, alang namang milo ng iyong aanihin. Nagtanim ka ng niyog, langka ang iyong aanihin. Nagtanim ka na tinutuya-tuya mo lang ang kasalanan. At para ito sa iyo ay, minahamak mo at ito'y ginagawa mong libangan. Ang Diyos hindi nagbibiro. Kung ano yung kinahuhumalingan mo, aanihin mo. Are you with me? Amen. Okay, if I were you, matakot tayo sa Diyos. Tama ba? Naintindihan niyo ba yan? Ang Diyos hindi nagbibiro. Ang Diyos ay seryoso. Alam mo kung ang Panginoon ng Diyos ay hindi seryoso? Ay di, bala-balaan pa lang siya ipinakulang sa cross. Adi bala-balaan pa lang siya kinuranahan laan ng tinik. Bala-bala pa lang siya hinampas. Kung ang kasalanan hindi seryoso, hindi rin seryoso yung sakripisyo ni Kristo. Pero bakit tinis ni Kristo yon? Ganon kaseryoso ang kasalanan. Tama? Tayo ba yung makasalanan? Magsisi. Huwag kang padaya. Huwag mo isiping wala namang nangyayari. Bigyan naman ko yung hindi nasimba. Di naman ako nagbabasa. Ako nga ay waiting na lang waiting. Ako nga ay pangangalo niya lang pangangalo niya. Puro kabastusan lang ang inaato. Pag wala rin man nangyayari, ano ibig sabihin ng Diyos hindi totoo? Mag-antay-antay ka lang. Sisingil din yan. Amen? Tingnan yung mga nasa edad 50 na ngayon dito. Sisintahan. Nung malalakas tayo, akala natin yung ating kinakain, wala lang. Wala na nangyayari. Pero magpaparamdam na yan pagpatak mo ng 50. Sino nagpaparamdam na sa inyo? Yung inyong kinakain hindi ayos ang lifestyle. Kung uminom ng soft drinks ay galon-galon. Kung kumain ng bitchin at lahat ng pangpapasarap ay galon-galon. Isang araw, maniningil na yan sa bato mo. Maniningil na yan sa atay mo. Bakit? Lahat ng mga pumasok sa bibig ay dyan pupunta eh. Di lalo na yung maninigarilyo. Saka yung magbabarek. Amen. Ngayon pa mga bata, in generation ngayon, pag gulay ng inihayin, walang kadating-dating. Pag isda, walang kadating-dating. Bakit? Mind condition ng napapanood sa TV. Yung dapat, ayaw. Pero yung nalagyan lang ng magandang kulay, kahit may lason, sakmal. Sisingilin ka niyan. Amen. Kaya ganyan din ang kasalanan. Ang Diyos hindi na pabibiro. Last. Luke 16. Di ko na binigyan ng verse. Ito ay kwento eh. Sabihin ko lang sa inyo. Nung buhay pa ang mayaman, mayroong Lazaro ang pangalan, nasa tangwa niya at namamalimos. Yung palang si Lazaro ay Christian. Amen? Bakit? Nung siya'y namatay, ay siyang pumunta sa langit. Ako niniwala, itong Lazarong ito, kaya nando sa tangwa, hindi lang mamalimos, kundi binabahaginan yung mayaman. Tama. Ako niniwala, nung buhay ang Lazarong ito at ang mayaman, hindi pinapansin ng mayaman si Lazaro. Dahil mayaman, abala sa buhay, maraming lakad. Pero ngayon nung nasa impyerno na, siya ngayon ang nagmamakaawa. Hindi ngayon siya kaawaan. Bakit? Yan ang itinanim mo sa lupa ay diaanihin mo. Wala kang panahon sa Diyos nung ikay buhay pa. Wala ring panahon ang Diyos sa iyo kahit isang dulo ng daliri, walang panahon ang Diyos sa iyo. Bakit? Aanihin mo kung ano yung itinanim mo. Naintindihan niyo ba yan? Ang Diyos hindi na pabibiro.
Hindi libre ang kamangmangan. Kaya wag tayong sa kasalanan ay nalilibang. Magsisi tayo. Tayo manalangin. Mapagpala naming Ama, salamat po ng marami